live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live. Alas 7:09 ng mapayapang maulap-ulap na Miyerkules ng gabi. Luzon, Visayas, Mindanao, ang pagbabalik ng ating programang medyo nakamiss tayo ng ilang weeks. Ang inyong pagbabalik na ang inyong prinsipeng manggagamot, ang ating programang Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan. Of course, dito sa Margo TV Philippines, in the heart of Quezon City. Nandiyan po ang ating office dyan sa may Quezon City. Dyan sa may Executive Building, West Avenue, corner of Quezon Ave and West Avenue. Yan, Margo TV Philippines, kami po nagbabalik ang CCW Bantay Kalusugan, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo po ay nagbabalik, no, sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Of course, binabati natin ng mapayapang gabi at saka mapayapang umaga o tanghali sa ibang bansa. Lalong-lalo na ang ating mga miyembro ng Citizen Crime Watch, kayo mga taga-masid, taga-bantay sa ating lipunan, ang mahigit 3 dekada na nagsiservisyo sa ating mga kababayang Pilipino, ang ating Citizen Crime Watch sa pangunguna ng ating presidente, na sana'y may patuloy niya, sana'y madagdagan pa ang kanyang kalakasan, no?
no other than our National President, Diego Magpantay Jr., at ang ating National Chairman, si Attorney Freddy Topacio Jr. At sa lahat ng ating mga National Board of Trustee, no? Siyempre yan ang mga pundasyon ng ating organization, pati itong mga regional chairman and down to the municipal and city chairman, and of course yung nasa field nating mga voluntaryong nagsiservisyo sa ating bayan, ang mga CCW na sa parating tumutulong na hindi naghihintay ng kapalit, walang kabayaran. Yan. Sila ay nasa mga checkpoint natin, kasama ang kapulisan natin, no? Nag-assist po tayo. Ang CCW po ay force multiplier ng PNP, force multiplier ng mga LGU. No? Umuupo rin tayo sa mga transaction ng gobyerno. No? Pag may uhulihin na kriminal ay tayo ay kasama tayo sa isang civic group para saksihan ang incident, ang eksena, para mabalanse ang karapatan ng sibilyan at saka ang karapatan ng mga otoridad. Yan po, ang mga CCW ay tagapamagitan, no? Sa ating lipunan, no? Between the private sector and the government sector, no? Marami po tayong voluntary participation, pati dyan sa mga schools ay tumutulong ang ating mga membro sa CCW. Yung mga lalo dito sa ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, talagang parati tayong may mga kalamidad, mga sakuna, ay ang ating mga CCW ay voluntaryong tumutulong yan, no? Sa mga baha, sa mga bagyo, sa mga sunog, meron po tayong mga volunteers na CCW, no? Na anytime their services will be needed ng ating publiko. Tayo rin ay especially itong papalapit na ring halalan, ang CCW ay nagiging nagsisilbing watcher, no? Sa halalan, no? Kasama din natin ang DLG, ang COMELEC, ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para i-representa ang civic group, itong organization natin na CCW. Pinabati ko ang aking mga karehiyo dito sa Caraga. Ako rin po ang na talagang regional director ng CCW Region 13, no? Sina Ma'am Vicky, sina Gimpisaw ng Trento, si ang Cantilan ng Surigao, marami sila, no? Marami tayong mga membro rito sa Caraga. Bago ko makalimutan yung VP po Luzon natin, si Natayan Premier, ang VP for Visayas, si Tener, no? Terence, no? Na dating retired colonel ng kapulisan, si Terence, no? Ang ating VP for Mindanao ay si RD King Tumawis, no? So binabati ko kayo. So nagbabalik ang ating programang CCW Bantay Kalusugan. Mag-usap tayo ng makabuluhang usapin, no? So bago pa man i-shout out natin ang ating mga kasamahan sa Citizen Crime Watch Tayabas chapter. No, nanonood sila ngayon. Ang ating mga taga-Masid, taga-Bantay, Binibining Marife, Argusino. Ayan. Itong ating kasamaan din sa CCW Kawit Cavite. No? Good day, bro. Good evening, brother. Si taga-Bantay, taga-Masid, Eres Enrico Valdi Cantos.
ng CCW Kawit Cavite. Yan. Yan ang ating mga kasamahan na nakikinig na ngayon sa ating impilan ng Margo TV Philippines. No? Okay. Sige lang. You can plug. You can send me a message. No? Pero gusto kong magkaroon ng makabuluhang oras ngayon nang may matutunan tayo. Ano? Hindi lang balita lang ang pwede nating sabihin dito. Tulad dito, papakita ko sa inyo, no? Yung mga nanonood. Yan. Working with families with substance use disorder. Siguro dahil itong buwan ng Nobyembre ay National Children Month, isang pagbibigay importansya sa mga kabataan, no? Ay ipasok ko yung family. No? So, whether para magkaroon tayo ng basic na kaalaman, ano talaga ang ideal huwaran na pamilya sa setup natin yung mga Pilipino. Hindi yung pamilya ng mga Caucasian, mga European, o mga puti. Basta ang babanggitin lang natin ano ang profile, ano ang pamilyang Pilipino para magkaroon tayo ng kaalaman. No? Kasi dyan sa pamilya, dyan po mag-uumpisa paano mahubog ang values, ang kaugalian, ang doctrination ng kabataan ng ating mga anak. Yan. So, meron ding papashoutout ang ating kasamahan watching from Cagayan de Oro, CCW. Si taga-Bantay, taga-Masid, CCW, CDO, Marjun, Booking ito. Ayan, Booking ito. Ayan, no? From Kawit Cavite, Cagayan de Oro, at ito sa Tayabas, Batangas yata ito, Batangas. No? O, meron din tayo, mga kasamahan. Si Binibining Joan Lozano, watching here in Daram, Samar. Good PM. Oy, sa Samar pa yan. No? Yan. Actually po, kami po ay more than 1 million na active, no? Na membro ng CCW. And siyempre, yung active lang. More than that pa. No? So, karamihan sa aming mga membro ay talagang yung mga nasa grassroots. No? Ibig sabihin na hindi pa elite, hindi pa social. Sila mismo, nandiyan sa masa. No? Yan ang aming mga membro sa CCW. Shoutout din na magandang Miyerkules ng gabi ng 49 Pasko ng Malolos, Bulacan. Si Binibining Emma Redaha. Yan. Si Binibining Emma Redaha. Yan. Magandang Miyerkules ng gabi. Binabati daw kayo ng Pasko dyan sa Malolos, Bulacan. Ayan. Kalat ang aming membro. So, ano ba ang pamilyang Pilipino? Ang pamilyang Pilipino po ay napakaswerte natin, mga kababayan, sapagkat tayo po ay naturingan talaga na pamilya, na bawat membro ng pamilya ay may role. Ibig sabihin, mayroon silang posisyon na dapat isabuhay. No? Kasi po sa ibang bansa, matatawag mo bang pamilya yung nanay, tatay, tapos isang anak lang? Yan. O kaya, yung kulang ba? Kulang. Tayo kasi, mga Pilipino, may nanay, of course, may tatay, may nanay, may mga anak. Yan. So, sa ating pa mga Pilipino, mayroon pang tinatawag na extended family. Yan. Nandyan ang si tito, tita, pati si lolo at lola. No? Kung sinasama pa yan. No? Meron pa. Talagang sobrang extended.
Nandiyan si Ninong tsaka Ninang. No? So, yan po ang pamilyang Pilipino. Pero dapat malaman natin ano ba talaga ang pamilya. Unahin muna natin anong profile ng pamilya bago natin sabihin ang bawat position nila, bawat role nila. No? Usually po, magandang kaugalian ang mga Pilipino na pati yung lolo't lola ay kinukuha ng pamilya. I mean, inaaruga ng pamilya. Maganda po yun. No? Napakaganda kasi hindi natin kinakalimutan ang ating mga lolo't lola. Kaya kinukuha pa rin sa poder ng pag-asawa kasama yung mga anak nila. Maganda po yun, pero dapat intindihin din natin na yun ay kasama yun sa extended family. Umpisa muna tayo sa pinaka-basic ng pamilya. Kasi nga po, pag ang ating mga pinasok sa ating pamilya ay posibleng maka-impluensya na ma-dismantle, ma-dysfunction ang pamilya. Mag-impluensya siya sa isang parents sa isang pamilya dahil siya ay lolo o kaya siya ay tito o kaya siya ay si Ninong o Ninang, ay posibleng there is greater chances na mas lalong gugulo ang pamilya. Kaya nga po, umpisa muna natin doon sa tatay, nanay, mga anak. Kasi yan po talaga ang tinatawag na pamilya. Sa ating mga Pilipino kasi, papasok lang si lolo't lola dahil na extended family sila. Pero dito muna tayo sa pinaka-basic para maintindihan natin. Para ma-consider mo na healthy yung family mo, functional yung family mo. Dito muna tayo sa father, mother, and children. Ayan. Yan po ang pinaka-basic. And that is even a basic rights ng karapatan ng bawat membro ng pamilya. Diyan muna sila mag-umpisa. So, siyempre, the head of the family is the father and or the husband, and the mother or the wife is the supporter of the father. Yan po, nasa libro po yan. Hindi lang sa Bible yan, hindi lang sa Quran yan. Nasa libro po. No? Na talagang ang father will stand as a leader. No? Hindi pwedeng maging dalawang leader dyan. Mag-aagawan ng posisyon yung father and mother. Tapos, may tawag po kami doon. Didistansya ang mga magulang pag itong mag-aagawa sila ng attention sa mga anak nila. So, yung favoritism dyan din papasok. So, kaya nadi-dysfunctional yung family. Yan. No? So, kailangan yung father magpakatigas ka. Magpakalakas ka. Kasi nga po, you're the head of the family. Ikaw may hawak ng manubela. Hindi pwede pati yung asawa mong babae ay hawak din ng manubela. Meron din mga cases na katamad-tamad yung father, tuloy ang nagiging breadwinner, naghahanap buhay yung panganay na anak. Madalas po yan din sa ating mga pamilyang Pilipino. Yung po ay sabihin mo, nag-step up yung anak mo, pero hindi po maganda yun. That is still a dysfunctional family. Kahit sabihin mo na umasenso, pero kung umasenso yan, nandyan pa rin ang issue. Tapos siyempre yung father walang silbi dahil yung anak ang naghahanap buhay, talagang may issue pa rin yan. Magkakaroon kayo ng mga conflicts. No? Diyan papasok yung mga bisyo, mga substance use. Sabihin ng tatay, wala akong silbi. Hindi naman siya tumayo bilang isang tatay. Ganun din, pag ang nanay ay puro trabaho, siya ang breadwinner, ang mangyari niyan, masusuccumb. Ibig sabihin, papalitan ng wife
yung role, ang position ng husband. So siya ang magiging breadwinner din, siya ang masusunod sa lahat ng desisyon, no? Kaya pati yung mga anak malilito, no? Kasi it is a nature of a human being na talaga yung father is the provider, the leader, the protector of the family. Okay? Watching from Navotas City, Philippines, Aito Oji de Aziz. Ayan, kababayan natin sa Navotas City, Philippines. Ayan, no? Ayan. So maganda itong topic natin, no? Marami talagang tatamaan rito. Pero ako ay nagsasalita lang ng factual. Nasa libro po yan, no? Ayan. Nasa kahit saan principles and katuruan ay talaga ang father po ang kailangan. Kaya nga may masculinity yan. Hindi mo maitatanggihan na ikaw ang lalaki ang maghahanap buhay, magpoprotekta, magpo-provide. No? Maraming sa atin, no? Ako ay rehabilitation practitioner. Dami kong pasyenteng addict, no? O kaya nalulun sa bisyo, no? Nalulun sa substance abuse, sa droga. Karamihan po sa kanila ay dysfunctional family. Yan. Kaya pilitin natin maging functional ang ating pamilya. Ayon muna doon sa unay natin yung struktura, no? Yung struktura, no? Ang sinasabi ko ay yung bawat role, position ng pamilya dapat maano niya, may sa buhay niya. Huwag mag-agawan ng posisyon, no? Kaya marami rin yung mga anak naghahanap ng father figure yan. Sa kahit na sabihin mo na lumaki yan sa lola o lumaki yan sa nanay. Pero may impact yan. Tama-tama, National Children's Month ngayon. May impact yan sa behavior ng bata. No? Tingnan nyo po hindi ko nilalahat ito. Pero ito, kausap ko rin ng aking psychiatrist. No? Based on studies and based on observation, karamihan na naging, ito ay factual lang, naging bakla na anak na lalaki ay the absence of a father. Yan. Gusto nyo explain ko sa inyo yan? Kasi because without the father, ang nanay, ang approach niya, kasi malambot yan mapagmahal yan. Ano yan? Babae ang turing niya sa anak niya. O kaya, hindi lang babae, hindi siya disiplinaryan, no? Pag nagkasala, okay lang yan. O kaya, binibigay lahat. Hindi katulad pag father, doon pa lang sa magiging independent, tinuturuan ng anak. Tumayo ka anak, ito, gawin mo yan. Kasi yan ang father no? Parang pag tinuturuan mo maglakad yung bata, pag yung nanay, ay, ingat na ingat. Siyempre, malambot yan Pero ang tatay, kahit mada pa yan, patayuin pa rin. Ganyan po, no? Mga simple explanation ko lang, no? Yung father figure, hanapin yan ng bata. Bilang isang behaviorist, no? I'm an addiction specialist, yan po. Yan, by studies talaga. Karamihan na nagiging bading o bakla na anak na lalaki, wala siyang nakikitang father figure. Kasi hindi pwedeng kunin ng role ng babae ang role ng lalaki. Hindi rin pwedeng kunin ng lalaki ang role ng babae, ng asawang babae. Kaya dyan po tayo nagiging dysfunctional. No? So tandaan natin yan. Sino to? Salam Doc at si Ma'am Johan Somdad. Ayan. Mga kamag-anak ko to sa Buwadi Sakayo. Ayan. Dati kong executive secretary to nung ako ay aktivista pa ng Philippine Muslim Student Association. Ayan. Si Ma'am Johan Somdad. No? Salam Doc. Sana'y naway mapayapa kayo dyan. No?
Ayan. So, marami po tayong kasi nga po, train po tayo, mahirap din pala sa family involved therapy at saka sa family therapy, no, na mga intervention. No? Mahirap yan eh. Pag kami po ay nagka-counseling ng family kasi lahat titignan mo ang structure eh. Yung father, the mother, the brother, the sister, everything, no? So sa Amerika, napakamahal po ang counseling ng family kasi lahat mo yan, ika-counseling, lahat mo yan, individually, yan po, mahal ang yung mga family therapist, no? So, na-train po tayo dyan, no? So, mahirap talaga, no? Yan, no? Dapat nating malaman, no? Ang yan, types of families. Yan. Ang basahin ko sa inyo, Actually, libre na to sa inyo, no? Itong lectures na to, no? Tungkol sa families. Okay. There are many types of families based on the members who make up the family. Ayan. So, sabi ko nga kanina, meron tayong extended family, no? Meron tayong nuclear family. O, like for example, yung parenting role played by yung parenting, yung ibig sabihin bilang isang magulang, no? Siyempre yung biological parents, yung totoong nanay, tatay. May kumukuha rin ng role yung mga adoptive parents, yung mga foster parents, yung mga ninong-ninang, yan, nagpa-parenting role sila eh. Ibig sabihin, sila yung nag-step up din na nagiging magulang sa mga bata, no? Yung step parents, meron din tayong step parents, no? Asawa ng magulang mo, no? Nung naghiwalay sila, yan. Grandparents, no? Meron din tayong mga lolo't lola na kinuha na lang yung role ng mga magulang. Tapos siyempre yung single parent, no? Yan ngayon ang nauuso. Hindi magandang sinyalis yan, no? Sinasabi ng single parent, no? Kasi talagang may impact yan sa mga kabataan. Sabi ko nga sa inyo, libo-libo ang pasyente kung naging addict, karamihan dyan talaga, kung titingnan mo ang kanilang history at dysfunctional ang pamilya nila, no? Hindi na nakita yung mga isa sa mga magulang nila, diborsyo. Okay? So, yung nuclear with parents and children only or extended with other blood relatives. Yan yung mga pumapasok na kasama na sa isang bubong. Yung minsan yung tito-tita kasama mo na, no? Isang pero actually magulo po yan, no? Masaya siya, no? Pero kung pwede iwasan, magbukod ang pamilya kasi nga siyempre hindi mo maiwasan yung chismis, magkukumpara-kumpara, no? So diyan nagkakaroon ng mga conflicts, no? Yung relationship between parents, yung mga ito na nga yung LGBT couples, no? Or outside a legally sanctioned relationship, ay mahirap po yan, no? Pasensya na, I do not discriminate LGBTQ, pero the mere fact, malilito talaga ang mga bata kung ang nakikita nilang magulang ay puro lalaki, no? So that is a dysfunctional family, no? Mahirap pa explain, no? Aminin natin na yan, no? Kasi you will malalaki mo silang iba, no? Iba. It's very obvious, makikita din nila yan sa ibang pamilya. So, sa murang edad nila ay doubt sila, full of confusion. Bakit naiiba ito? So, sa pinakamurang edad ay na-stretch na yung mga utak nila. No? Ayan. Ayan. So,
Meron din of course pamilya na child-headed families. Yan. Ang breadwinner, ayan, usually yung mga breadwinner na mga anak, sila yung nagtataguyod sa kanilang pamilya. Okay? So, what is a family? Varies across cultures and is also constantly changing. A single definition is not possible. So, yun na nga, pabago-bago, depende sa kultura. Kung siguro sa European, iba yung composition nila ng family. Pero sila, kasi may mga country na they allow the same-sex marriage. So, para sa kanila, yun ang pamilya. So, parang kayo, tatanungin ko kayo, mga kababayan natin, no? Mga Pilipino, wala naman tayong same-sex marriage. Pero, alam nyo, ano talaga ang komposisyon ng natawag nating pamilyang Pilipino. Okay? Individuals' closest emotional connection are considered as family. Ayan. By definition din, consider talaga pamilya mo yung emotionally attached. Halimbawa, kapitbahay na sobrang close na close nyo, na mga pinsan buo mo. Consider pamilya po yun, no? Kahit di mo nga kadugo daw sobrang best friend mo, no? Na kayo ang lumaki, consider family, no? So, legally, mayroong mga bagay na, like for example, wala kang pamilya by blood, pero mayroon kang mana o kaya mayroon kang legally bound na kailangan may pamilya, pwede yun na hindi mo kadugo pero pipirma mo. Yan. So, may legal aspect, no? So, ang pamilya talaga ay, mga miyembro ng pamilya ay masasabi mo kung ito ay strong emotional involvement. Yan. Of course, kaya nga pamilya kayo, talagang yung attachment nyo sa bawat isa, yung commitment sa bawat isa ay matagal. It's a long period of time. Yan. Yan, no? So, marami po yun, no? Na pwede natin pag-usapan. So, pagdating sa mga family dysfunctional family, consider that yung change of time, habang tumatagal, tapos nag-migrate yung isang kapatid mo, o kaya yung magulang mo, yan po, nagiging dysfunctional na yan. Kung mamantakin nyo po pag nakita-kita, meron ng mga hesitant sa bawat isa, that is considered dysfunction. Kasi nawala yung emotional attachment. No? Pero ngayon kasi, meron na tayong mga virtual no? Mas madali makipag-communicate, no? Magkaroon ng emotional attachment, no? Sa bawat membro ng pamilya kasi meron na tayong mga video call, ganyan. Pero remember that pag nagkaroon ng wala pang conflict pero nagkaroon ng isitan sa bawat isa, di alam ano ng whereabouts ng bawat membro ng pamilya, siyempre wala ka ng commitment doon, that is considered dysfunctional. So alamin natin, no? Ayan, si Dante Luna ng Trento, ayan, sumusubaybay ngayon ang ating mga kasamahan sa probinsya, no? So yan, maraming dapat alamin natin, no? Pilitin natin buuin, no? Kaya ganun din kung nabanggit natin ang father or the husband, they will act their role. Ang mother talaga napaka-importante ang role niya. Sabi nga natin sa aking paniniwala, no? Pag ang mother daw nagloko, malaking chances yung mga anak ay mapapariwara, no? Bilang isang Muslim. And I think so, ganun din, i-relate ko sa ating studies, no? Totoo nga naman, kasi the mother is the emotional support
she will she is the holder of the emotional support to the father and all the children, no? Parang ano hati sila sa role, no? So more on yung love, yung affection, manggagaling talaga sa mother. Kasi ang father more on labor works, more on physical, no? You will provide everything, the shelter, dapat magkaroon sila ng bahay para ma-secure, pagkain, feed the children, the families. Pero ang mother kasi, iba. No? Iba rin ang role niya. No? So, kailangan, sabi nga, the first teacher of the children are the mother. No? Kasi yung father kasi lumalabas talaga sa bayan para maghanap buhay. No? Iba. So, anything that you will interchange, pagpalitin mo yung role ng father sa mother, mother sa father, ay you distort the system. Yan. Dysfunctional na yung pamilya mo. Diba? Ngayon, mayroon naman mga single father, they take care of their children. And they protecting their children. Somehow, ang nawawala rin sa kanila, hindi lahat ay yung they will grow, lalaki silang disiplinado na, somehow nawawala sila ng affection. Sa trabaho, puro trabaho. No? O kaya, what I'm trying to say, kasi ang mother, they will teach the children how to be affectionate. Marunong magparamdam, makiramdam, magmahal. Ayan. Pero, because they take care of their, the father take care of them, talagang manggaguro sila. Yun nga lang, wala silang, nawala sila ng emotional attachment. No? So, hindi pwedeng magbaliktad yan. No? So, para maging functional ang ating pamilya, dapat alamin natin anong role ng bawat parents. And now, sa children, no? Tama-tama ulitin ko, National Children's Month. Yan. Ang children po, ang mga anak, there is normal po nagkakaroon ng siblings rivalry. Yung bata pa. Normal lang po yan. No? They even compete. But, however, their competition is just a mere of exploring. Kasi pag magkapatid yan, iba yan. Lalo na pag sa external, sa labas na, they are, sabi ko nga, magkakampiyan. Magkakampiyan kahit through thick and thin, magkakampiyan. Sa school nga no? It's better to have many siblings than mag-isa ka lang. Yan ang totoo mong kakampi, ang kapatid mo. Ang kaibigan, minsan lang makakita ka ng totoong kaibigan. Pero karamihan sa kaibigan, self-interest yan. Yes, just a friend, not your blood brothers and sisters. Yet, konti lang talaga na mayroong genuine na relationship mo sa mga friends mo. Pero, innate sa mga kapatid mo, yung pagmamahal. Innate yan. Ibig sabihin, nandyan na sa dugo nyo. Kaya kung marami kayong magkakapatid, mas mapusay nyo. Mahalin nyo ang mga kapatid nyo. Yan. Sa bata pa lang, magkaroon na kayo ng respeto sa bawat isa. Hindi porke panganay ito, itong bunso ay wala ng karapatan. Nagtutulungan yan. No? Marami naging successful at tagumpay sa ating mga pamilyang Pilipino dahil nga marami magkakapatid yan. And it is not just study shows. It is really proven. No? Even the time of the old age. Iba pag magkakapatid. So, meron silang mga political din. Pag nag-act na yung
mas bunso ay nag-act na breadwinner sa panganay, yan, nagkakagulo rin yan, nagka-conflict lang din. Kasi nga, di rin maiwasan ang tawag rito, ang breadwinner ay yung bunso, siya yung nakapag-aral. So, ano yan, parang matatapakan ng pride ng panganay. At saka madalas sa ating mga pamilya na matulungin ba ang magkakapatid, nagtutulungan, no? Na usually nga, pag tapos sa pag-aaral, nakapagtrabaho, kumita na, paaralin niya rin yung mga anak niya. Mga kapatid niya. Alam niyo po sa Japan, magkaiba tayo. May advantage sa Japan, may disadvantage. Sa mga Hapon, tayo mga Pilipino rin, may advantage, may disadvantage. Sabi nga ng mga Hapon, bakit kayong mga, you're not self-reliance, kayong mga Pilipino. Nag-aaral ka, nagpapakasipag ka para sa mga kapatid mo, para sa mga retired na magulang mo. Yan ang sabi ng mga Hapon. Mali yan, sabi nila. Kami, lahat nagtatrabaho. Kaya pati yung matanda nagtatrabaho sa kanila. Self-reliance sila. Sa ating mga Pilipino, ating umaasa kung sinong may trabaho, sinong nakapagtapos, umaasa tayo. Hindi tayo masyadong self-reliance, pero sa values natin, hindi natin iniwan ang pamilya natin. No? Yun din ang advantage. Pero ang disadvantage niyan, aasa yung ibang pamilya natin. Kasi kung tutuusin, imbis na yumaman ng yumaman, o magtagumpay na magtagumpay, ay hindi yan magtatagumpay kasi nasa shoulder niya yung bigat ng kanyang responsibilidad sa lahat ng kapatid niya. Kailangan mapagtapos niya lahat. Yan. So yan ang difference ng culture ng mga Hapon sa Pilipino. No? Ang mga Hapon kasi talagang disciplinarian yan. No? Talagang nagtatrabaho bawat isa sa kanila. No? Hindi sila aasa. No? Hindi alam, pagdating ng mga may pros and cons, sabi nga nila, no? Hindi parati ang buhay, no? May hindi lahat applicable, hindi lahat advantage. Ang problema kasi ay ang tingnan natin anong mas nangingibabaw, no? Na yung pamilya ay nagtutulungan. Mga kababayan, doon sa National Children's Month, no? Sa murang edad ng ating mga anak, no? O kaya ang mga kabataan, dapat mag-introduce na tayo ng mga magagandang kaugalian, mga moral values, no? Mga indoctrination. Ayon doon sa inyong panampalataya and of course, lahat ng kabutihan. No? Yung sinasabi nila na pag masaya ang kabataan mo ay yung
reflection sa behavior mo paglaki mo ay maganda rin. Sabihin natin na wala masyadong problema, misbehavior. No? Hindi po lahat. No? Kasi sabihin natin na ikaw ay well off, tapos mga pamilya mo ay naibibigay sa'yo lahat, pero walang oras yung magulang mo. Tapos kung saan mo nakuha yung values, kung ikaw kabataan, lalo na nakukuha na yan ngayon sa mga internet. No? Usually, nag-adult ka na rin, ay may mga cases. Maraming cases na suicidal cases. Maraming cases na drug-related cases. No? So, hindi mo pwede sabihin na because of sa wealth, sa kayamanan, ay yan ang sagot sa pagiging masaya. Hindi po. Mayroon nga mga nakatira lang sa bukid, pero masaya mga yan. No? Masaya ang kabataan nila. Tapos nagtagumpay sila kasi maganda ang natingala nila values sa kanilang mga magulang. No? So, hindi mo pwede sabihin Dito rin sa mga kabuki rin. No? Hindi mo pwedeng sabihin rin ang simpleng buhay din yan. Mayroon din mga magulang dyan na mga lasinggero na minumulista. Inimulista talaga ang kanilang mga anak ng mga babae. Marami mga pasyente na ako dyan. Kung alam nyo lang. Hindi mo pwede sabihin na lahat applicable for all or applicable to all. So, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, dahil hindi lahat applicable to all, yung moral values, yung principles and doctrination na mabuti at saka tama, dapat, pag bata pa lang yan, grab the opportunity, doon mo na itanim sa mga otak nila, no? Doon sa inner core nila, ang mga tamang asal, mga tamang kaugalian. No? Kasi yun, that is the right time. Pag nagkaedad na yan, teenager na yan, mahirap na. Ipapasukan mo ng ibang doctrination. So that is the right time. No? Di mo naman maano yan masusundan yan ng 24/7. Pero pag doon sa murang edad, no, ay naumpisa mo sa tama, tingnan mo, papabayaan mo na yan, pag teenager na yan, maayos yan. No? Magiging maayos na. No? They can survive in their own. Yeah. So, National Children's Month, this month of itong buwan ng Nobyembre, sana may natutunan tayo. No? And of course, doon sa family na sinasabi natin, mahaba itong sasabihin ko sana. No? What is family? What is the structure of a family profile of Filipinos? No? Do not leave your family to be dysfunctional. There is so many meaning of dysfunctional family. Okay? Pwede rin sobrang dami kayo, pero dysfunctional pala yan. No? So, ang kagandahan sa pamilya, pwede mong ano yan no? Sa mga family therapists, ganyan. No? Pwede mong i-correct. Basta lahat ng membro ng pamilya ay cooperative yan. Pwede i-correct yan, actually. No? Mas mahirap nga pag somehow, mahirap din pag yung individual counseling mo sila. No? Kasi, ang family counseling, hindi mo pwedeng isa-isahin din And most of the time, as a counselor, you will let them resolve their issues. Guidance ka lang, nag-guide ka lang. Tapos, pag diskursuin na lang, they will help them out themselves, no? Themselves. Ibig sabihin, sila rin ang mag-aayos niyan. Para rin TC yan, no? Therapeutic community. So, there are so many issues. Pero, as long as the presence is there, kahit mag-clash yan, ang mahirap kasi yung
distant, yung malayo ba. So, mahirap yun ayusin. So, we can correct our families, no? By not only hiring a family therapist, but actually, mere fact, you have already a family, you can talk about it. Pwede pag-usapan. Mahirap pang di mapag-usapan. Yan, no? Salman M. Darumembang. Good evening, Doc Prince. Ayan. Maayong gabi, kanimo, boss. Brandon Eli Macod. Ay, ito yung pinakamaton, pinakamagandang lalaki sa office ng CAO. Si Brandon Eli Macod. Ayan. Good evening, Prinsipeng Mangkakamot. Asong Langko. Lumangko Loons. Ito yung langga-langga. Family is love. Ayan, tama yan. Langga. Si Junior. Asong Junior. Family is love. Tama yan. Okay. Maraming anak ito eh. Marco. Asong. Good evening. Ayan. So, yan. Dapat may natutunan tayo. Hindi yung vlog-vlog lang kayo dyan. Ito. Napag-usapan natin tungkol sa pamilya, tungkol sa mga anak, and commemoration of November, National Children's Month. Sana may natutunan po kayo. It's hard to explain what you already know. Mahirap i-explain yung alam nyo na. Okay, kasi magkakaiba ang ating family setup, magkakaiba ang mga family issues. But, inuulit ko, according sa book, and even according yan sa Quran at sa Bible, so any kind of principles, family, dysfunctional family can be corrected, can be aligned. Yan. As long as you talk to each other, as long as you communicate to each other. Okay? Mga kaigsunan na still thinking about you. It's the heart. It's just to sleep without you, and know that mine seems too late for love. All I know, I need you now. mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, ang bilis ng oras, inabot na tayo ng 1 oras. Thank you, DJ, ang aming DJ dyan sa Margo TV Philippines, Quezon City. Maraming salamat, no? Ako'y nakabalik ngayong Miyerkules, no? Ang ating programang CCW Bantay Kalusugan ay tuwing Miyerkules ng alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Kami po sa CCW ay naway patuloy kami magserbisyo. Kayo dyan sa aming mga membro na voluntaryong nagsaserbisyo, kayo po ang mga tunay na bayani, kayo ang mga tunay na nagmamalasakit sa ating bayan. No? Yan, no? O, kumustahin ko rin ang aking kapatid na si Ombra, si Tumawis Jr. Siya po ay masigasig. Sa aming magkakapatid ay siya yung pinakamataas ng kaalaman, karunungan sa reliyong Islam. No? Kaya naway ang Allah ay patibayin ka. No? Magtutulungan tayo magkakapatid para pagserbisyoan ang ating bayan. No? Ang bayan ng Marawi na nakilala hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ang Marawi City po, ang Islamic City of Marawi ay pinangalan din. Ang nag-sponsor dyan ay nung city councilor ng aming tatay, si daddy, yung Islamic City of Marawi. Na sana'y pagdasal natin ng Islamic City of Marawi na magbago na, umasenso na,
yung ating mga kabangsa dyan, kapamilya, kalahi dyan. Kasi dyan sa 5 datos and even sa 12 IB, sa buong Marawi, by bloodline or by inheritance, wala pong isa dyan, isang lugar na hindi namin kadugo, by sinasabi ko family tree. Yan. So naway ang Marawi City ay dumating na ang umasenso na, umangat na. Kasi naniniwala ako na marami talagang mahirap dyan sa aming mga taga-Marawi. Mahirap. Tayo nagpapasalamat kasi mayroon tayong kakayahan pa. Marami tayo dyan, mga kababayan, na mga ITPs hanggang ngayon di nakabalik sa kanilang mga bahay na napabayaan ng Marawi Siege. Isa kami doon. So kung kami nga kayang makabawi sa buhay, sila pa. Kaya sana pagtulong-tulungan natin na umangat ulit ang buhay ng bawat taga-Marawi. Hindi ako nahihiya sa bawat isa dyan kasi lahat yan kadugo ko. Naway kami po na mga anak ni Daddy at Mami ay patuloy naming magserbisyo sa inyo, maging alipin nyo. Kami po ay pinakinabangan kami ng mga ibang lugar dito sa Pilipinas. Tapos kailangan talaga ay isang masakit sa amin na yung mismong lugar namin, kung saan kami nanggaling ay hindi namin matulungan. So pagtulungan natin mga taga-Marawi, sana ibalik natin ang bango ng mga taga-Marawi. Alisin natin, pilitin natin tanggalin ang naikubli na mga hindi mabuti, na imahen na naikubli sa mga taga-Marawi. Ibalik natin, i-revive natin, i-resurrect natin ang mga kaugalian ng mga taga-Marawi na isang mapayapa, matulungin, mapagbigay at naniniwala sa mga katuruan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa mga propesya ng Propeta Muhammad. Muli mga kababayan, pasensya na ipasok ko lang ang Marawi. Nagpapaalam na po kami dito sa CCW Bantay Kalusugan. Kung ano man ang nasabi natin rito ay yun po ay sa abot natin makakaya, na kung meron namang mga hindi nice tayong nasabi rito ay yun po ay kinonsidera natin na yan ay ating kahinaan, sa gabay ng Diyos ang may kapal, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang inyong prinsiping manggagamot, Dr. Melhamid Prince Tumawis, ang inyong programang Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan. Mabuhay kayong lahat. Wassalam, alhamdulillahi rabbil alamin. Adios. Thank you. Maraming salamat. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live.